kasalukuyang panahon, si Elizabeth Oropesa ay isang pamilyar na mukha sa telebisyon at pelikula. Madalas na gumaganap sa mga papel ng isang ina o lola na mayaman sa karanasan at karunungan. Subalit sa likod ng imaheng ito ay matatagpuan ang isang makulay at masalimuot na kasaysayan. Isang paglalakbay mula sa pagiging kontrobersyal na reyna ng kagandahan sa pagiging isa sa pinakamaningning na bituin ng pinilakang tabing hanggang sa pagiging isang iginagalang na manggagamot. Ang kanyang kwento ay hindi lamang salaysay ng isang artista, kundi isang malalim na pag-aaral sa katatagan, pagbabago, at pagtuklas sa sarili. Si Elizabeth Oropesa Freeman, na isinilang noong 17 ng Hulyo, 1954 sa Albay, Bicol, ay may lahing Filipino mula sa kanyang ina at Native American mula sa kanyang ama. Sa kanyang mga malalapit na kaibigan, siya ay kilala sa palayaw na Bots. Ang kanyang pagkabata ay hinubog sa lalawigan kung saan niya tinapos ang kanyang elementarya bago lumipat sa San Juan City upang mag-aral ng high school sa Roosevelt Memorial High School. Mula pa sa kanyang kabataan, ang pangarap ng kanyang ina para sa kanya ay ang mapasok ang mundo ng pag-aartista. Isang pangarap na magiging pundasyon ng kanyang landas. Sa hinaharap, ang korona, kontrobersya, kanyang simula sa show business. Bago pa man siya sumabak sa pag-arte, unang nasilayan ng publiko ang kanyang angking ganda sa larangan ng mga beauty pageant. Noong 1972, sa murang edad, sumali siya sa isang pambansang patimpalak at matagumpay na naiuwi ang titulong Miss Luzon. Ang tagumpay na ito, gayunpaman, ay naging panandalian lamang. Isang kontrobersya ang sumiklab ng matuklasan ng mga tagapamahala ng patimpalak na si Oropesa ay wala pa sa hustong gulang na itinakda ng mga alituntunin. Dahil dito, pinawi sa kanya ang korona. Ang pangyayaring ito, na maaaring ituring na isang kabiguan para sa marami, ay nagsilbing pinto para sa isang mas malaking oportunidad. Ang insidente ay nagbigay daan upang mapansin siya ng mga taga-industriya ng pelikula na siyang nagbukas ng landas patungo sa pangarap ng kanyang ina. Ang kanyang formal na pagpasok sa Philippine show business ay naganap noong 1973 sa pelikulang Daredevil Riders. Bagamat ito ang kanyang debut film, ang tunay na pagsabog niya sa kamalayan ng publiko ay naganap 1 taon ang makalipas. Noong 1974, gumanap siya sa pelikulang Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa. Ang pelikula, na idinirehe ni Celso Adorn Castillo, ay naging isang cultural phenomenon. Dito, gumanap si Oropesa sa isang mapangahas na papel na nagpakita hindi lamang ng kanyang pisikal na ganda, kundi pati na rin ng kanyang kahandaang sumabak sa mga hindi kinaugaliang pagganap. Ang eksena kung saan siya ay nakasuot ng basang damit na naglarawan sa hubog ng kanyang katawan ay naging ikoniko, kasama ang nooy reigning Miss Universe na si Gloria Diaz, na bida rin sa pelikula. Pinasikat nila ang tinaguriang wet look na naging isang malaking trend. Ang pelikulang ito ang nagluklok kay Elizabeth Oropesa sa rurok ng kasikatan. Nagtatak sa kanya bilang isa sa mga pinakamahalaga at pinakamagandang mukha ng dekada 70. Ang rurok ng tagumpay at pagkilala sa husay mula sa tagumpay ng Ang Pinakamagandang Hayop sa Balat ng Lupa. Sunod-sunod na ang naging proyekto ni Oropesa. Noong kalagitnaan ng dekada 70, siya ay naging isa sa mga pinaka-in-demand na aktres sa bansa. Naging modelo rin siya para sa mga sikat na produkto tulad ng White Castle Whiskey, na lalong nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang simbolo ng sensualidad at kagandahan. Subalit hindi nagtagal, pinatunayan ni Oropesa na ang kanyang talento ay higit pa sa kanyang pisikal na anyo. Noong 1975, narating niya ang kasukdulan ng kanyang kasikatan sa mga pelikulang Mr. Mo, Loverboy Ko, at Lumapit,
Lumayo ang umaga. Ang huli, isang drama na nagpakita ng kanyang lalim sa pag-arte, ang nagbigay sa kanya ng kanyang kauna-unahang parangal bilang Best Actress mula sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences, FAMAS Awards. Ang pagkilalang ito ay isang mahalagang yugto sa kanyang karera. Ito ang nagpatunay na siya ay hindi lamang isang sexy star, kundi isang seryoso at may kakayahang aktres. Sa mga sumunod na dekada, patuloy na pinatunayan ni Oropesa ang kanyang kahusayan. Nakagawa siya ng mahigit 150 pelikula sa kabuuan ng kanyang karera na sumasaklaw sa iba't ibang genre, mula sa drama at komedya hanggang sa aksyon at suspense. Siya ay naging paborito ng mga kritiko na nagbunga ng maraming nominasyon at parangal mula sa mga pinakaprestihiyosong award-giving bodies sa Pilipinas. Ang isa sa pinakamatingkad na pagkilala sa kanyang talento ay dumating noong 1999 para sa kanyang pagganap sa pelikula ni Joel Lamangan na Bulaklak ng Maynila. Sa kanyang makapangyarihang pagganap bilang isang ina na nagsisikap itaguyod ang kanyang pamilya sa gitna ng kahirapan at karahasan sa Maynila, umani siya ng papuri mula sa lahat ng pangunahing kritiko. Nakamit niya ang isang pambihirang Grand Slam kung saan siya ay pinarangalan bilang Best Actress ng lahat ng malalaking award-giving bodies. Ang Young Critics Circle o ICC, Film Academy of the Philippines, FAP, PMPC Star Awards for Movies, Gawad Urian, at FAMAS Awards. Ang tagumpay na ito ay nagpatibay sa kanyang estado bilang isa sa mga pinakamahuhusay na aktres sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Bukod sa kanyang mga parangal bilang pangunahing aktres, kinilala rin ang kanyang husay sa mga supporting role. Nanalo siya ng Best Supporting Actress Awards para sa kanyang pagganap sa mga pelikulang Milagros, 1977, at Pusod ng Dagat, 1978, na lalong nagpakita ng kanyang versatility bilang isang alagad ng sining. Noong 1977, sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, sinubukan din ni Oropesa ang pagiging film producer. Itinatag niya ang El Oro Productions, na pinamahalaan ng respetadong manunulat at talent manager na si Ethel Ramos. Ang kanilang opisina ay matatagpuan sa makasaysayang distrito ng Escolta sa Maynila. Personal na buhay, mga pagsubok at pag-ibig sa likod ng maningning na karera ni Elizabeth Oropesa ay isang personal na buhay na puno ng mga matitinding pagsubok. Linggid sa kaalaman ng marami, siya ay nag-asawa sa napakamurang edad na 16. Ang pagsasamang ito ay nagtapos sa trahedya nang siya ay mabiyuda sa edad na 23 na nag-iwan sa kanya ng responsibilidad na palakihin ang kanyang nag-iisang anak na babae. Sa kanyang paghahanap ng muling pag-ibig, ipinakasal siya sa pangalawang pagkakataon sa isang international martial arts actor na si Meng Fei. Gayunpaman, ang kanilang relasyon ay hindi nagtagal dahil sa mga hindi pagkakaunawaan at di pagkakasundo na humantong sa kanilang paghihiwalay at diborsyo. Matapos nito, nagkaroon siya ng panandaliang relasyon kay Raymond Ablan, ngunit ito man ay hindi rin nagtagumpay. Makalipas ang ilang panahon ng pagiging mag-isa, natagpuan niya ang isang matatag na pag-ibig sa katauhan ni Joel Valdez, isang bodybuilder at physical therapist. Sa kabila ng malaking agwat sa kanilang edad, natagpuan nila ang pagkakasundo at pagmamahal sa isa't isa. Sila ay kasal na sa kasalukuyan at nananatiling matatag ang kanilang pagsasama. Ang ikalawang landas, pagyakap sa kaloob ng panggagamot, isang natatanging bahagi ng buhay ni Elizabeth Oropesa, ay ang kanyang paglalakbay tungo sa alternatibong medisina. Ayon sa kanya, siya ay may likas na kaloob o inborn gift na makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao. Noong kanyang kabataan, ang kakayahang ito ay hindi niya pinansin at sa halip ay kinatakutan. Upang itago at takasan ang kanyang mga karanasan,
Madalas siyang naghahanap ng aliw sa pag-inom ng alak. Naging sekreto niya ang kanyang psychic abilities dahil na rin sa kanyang estado bilang isang sikat na artista at inakala niyang hindi ito maiintindihan ng publiko. Sa paglipas ng panahon, habang siya ay nagkakaedad, hindi nawala ang kanyang mga natatanging kakayahan. Kalaunan ay natuklasan niya na, bukod sa pagiging psychic, mayroon din siyang talento sa panggagamot. Dumating ang punto sa kanyang buhay kung saan naramdaman niya ang pangangailangang magkaroon ng isang gawain na may mas malalim na layunin maliban sa pagiging aktres. Dito niya sinimulang yakapin at pag-aralan ang kanyang kaloob upang mahasa ang kanyang talento. Nagpaturo siya kay Joe Villasono na naging kanyang mentor sa pag-unawa at paggamit ng kanyang mga kakayahan. Ang kanyang paghahanap ng kaalaman ay nagdala sa kanya sa Indonesia, kung saan siya ay nag-aral at naging isang master ng Kata Dakali Masadam, isang uri ng panggagamot na gumagamit ng mga elemento ng martial arts, tamang paghinga at konsentrasyon. Ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral ay hindi nagtapos doon. Nakakuha siya ng isang scholarship mula sa International Open University for Complementary Medicine sa Sri Lanka. Dito, kumuha siya ng kursong Doctorate of Philosophy in Alternative Medicine, kung saan siya ay nagtapos na may matataas na marka. Sa kasalukuyan, si Elizabeth Oropesa ay isa ng ganap na healer at acupuncturist na gumagamit ng alternatibong medisina. Mayroon siyang sariling klinika sa Quezon City kung saan siya ay kilala bilang si Dr. Elizabeth Freeman. Gamit ang apelyido ng kanyang Amerikanong ama, nakahanap siya ng malaking kaligayahan at katuparan sa kanyang bagong propesyon, lalo na sa pagkakataong makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng kanyang likas na talento. Legasya at kasalukuyan. Ang buhay ni Elizabeth Oropesa ay isang testamento sa kakayahan ng isang tao na muling likhain ang kanyang sarili. Mula sa isang icon ng pelikula, siya ay naging isang iginagalang na manggagamot. Ang kanyang mga naiambag sa industriya ng pelikulang Pilipino ay hindi matatawaran at ang kanyang legasya bilang isang Grand Slam Best Actress ay mananatiling nakaukit sa kasaysayan. Sa labas ng kanyang dalawang propesyon, si Elizabeth ay isa ring mahusay na pintor. Ang pagguhit ay nagsisilbing paraan niya upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa visual arts. Ang mga kinikita mula sa pagbebenta ng kanyang mga obra ay madalas niyang inilalaan sa mga institusyong pangkawang gawa. Ang kanyang mga anak ay matagumpay na rin sa kanilang mga buhay. Sa kabila ng mga maagang pagsubok at malupit na hamon, nagtagumpay si Elizabeth Oropesa na maging isang inspirasyon. Ang kanyang kuwento ay patunay na ang pangarap ay kayang abutin sa pamamagitan ng pagsisikap. At ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan o parangal, kundi sa paghahanap ng tunay na layunin at sa pagtulong sa kapwa. Siya ay isang tunay na halimbawa ng katatagan, pagbabago, at walang katapusang pag-unlad.